morning guys, it's 7:10 a.m. and kakadrop lang namin kay Ryan. Hinihintay ko si Daddy Ram kasi punta kami ng palengke today sa Bangkerohan para makapamili tayo ng mga karne at isda kasi wala na kaming stock guys. So bili tayo para makapagluto ng madaming ulam at hindi na tayo kailangan pang mag-order. Good morning. Laddie. Shall I hold that one? Or you want to put inside? No, it won't fit. Is it? You can carry? Yeah, I can carry it. No problem. Okay. Ito na kami sa Bangkerohan guys. Fish first, Daddy? Okay. Which size, Daddy? Okay. 1 kg. One down. Ganda ng aming IKEA cover from Manila. Ma'am? Oh, isa ka ba lang? Half kilo lang. Half kilo. Mga isda sa bato. Bumili kami nito katambak. Pinalinis na namin doon. Duha lang ka tilapia. Bangus. Yeah. But difficult to kani na lang. Kani. Kanang wala kayo tambok. Tambok. Saka kilo lang. Dito sa iyo, ma'am. Thank you. Sir, 459. Thank you, sir. Last na guys, chicken. Then we're done. Mura na lang daw ang chicken ngayon, sabi ni Daddy Ram. Okay. Saka kilo. Rambutan. Half kg. Yeah, rambutan. Tapos na kami ng malengke guys. May nadaanan kaming Indian store. So, may binili lang sila din. What you got? Oh my god, they got curry leaves. Is it? Don't think they have. Dami namin bit-bit. Oh. Buti na lang nagkasya dyan. What is it? With a lot of stuff. Ito na kami sa bahay guys. What we got from Bangkerohan mostly ay isda. Iba't ibang klaseng isda. Mga prutas. Bumili din si Daddy lang ng oil. Yung nga curry leaves. Chicken. Gusto kong mag-ano today, sinigang. Pero ang request ni Daddy Ram ay tilapia. I think first time ito na ang dami naming binili na klase-klaseng karne. Minsan manok lang, minsan isda lang. Hugasan naman natin ang mga ito guys. Kita ko sa inyo mamaya kung ano-ano yung mga napamili natin. For breakfast, we have dosa. Baby dosa for you. These are baby dosas.
Kain tayo guys. Nagutom ako pagkatapos nating maglibot-libot. Usually we don't eat breakfast. Diretso na nga brunch. Tapos medyo late pa. For dahil maaga tayong gumising at lumabas. So, nagutom. It's so good. Si Daddy Ram ang nag-ano nito. Nag-mix ng dosa flour. Chutney? Yeah, the chutney, tomato chutney. Oh, Tomato mint. so good. We can make everything now here in Philippines. Yeah. We don't even make in India. It's really. But here in Philippines, dahil survival mode si Daddy Ram. Learn everything, cook everything. Ang dami na niyang natutunan gawin na mga chutneys. Kahit itong dosa. So good, right? So perfect. Better than restaurant. Mm-hmm. Really, I'm not joking, okay? Okay. Best. Proud na proud sa sarili niya, guys. I think, yeah, I'm praising myself, but it's true. Nagluluto na ako ng tilapia, guys, para sa lunch ni Ryan. And then, meron din tayong bariles dito and katambak. Ito, ang gagawin namin is yung Indian fish curry. So, ilalagay ko lang siya sa ziplock, guys, para hindi siya masyadong mag-occupy ng space doon sa ating freezer. Pinatuyo ko lang konti. Then, marami pa akong hugasan. Nahugasan ko na lahat, guys. Ayan ang ating manok. Boneless bangus. Ang ating baboy. At ang shrimp. O, diba? Bongga. Ako na talaga ang magluluto ng ulam always. Pero may gulay din naman tayo, guys. Huwag niyo iisipin na puro lang tayo meat. Kasi kahapon nagpunta si Daddy Ram at saka si Ryan naman sa Mangkerohan. Ang binili lang nila gulay. Kasi alam nila din kung ano yung mga meat na gusto ko. So, we decided na today kaming dalawa ang pupunta sa Mangkerohan para makapamili ako ng maayos. Someone is back from school. Hello. Hello. How was school? Nice. We bought a lot of pomelo for you. Yeah, 3. And rambutan. I need one. I put some on your lunchbox. Yeah. No, rambutan. That's why that seed is there. I thought it's spoiled, you throw. No. I know you'll be happy. I'm very happy. Lunch is good. God bless you. Pagising ko lang, guys. Natulog ako. Alas 5 na. Pero hindi pa ako kumain ng lunch. But I want pomelo. Will you peel for me, Daddy? Yes. Hirap kasi open. Ito pala yung natirang tilapia. Nilagyan ko ng tubig dito, guys. Tapos, chok. Kasi yung mga ants, ay, ang bilis. Wala lang 1 minuto. Talagang dadag sa inaagad ang ulam. Expert na si Daddy Ram mag-peel ng pomelo. We don't have like this in India, right, Daddy? Yeah. Yeah, pomelo, but expensive. Oh. It's Is in it? supermarkets. It's kind of it's like an imported product. But see, like, if you want me to describe what the pomelo is, the outside is a melon, the inside is a grape, and the actual part you can eat is the combination of a pomegranate and an orange.
That's my opinion. My Great opinion. explanation. Because you know it's like pomegranate. Pomegranate. Yeah, but when you open it, it's like in the form of a grape. Like that's how it is. And split it like this in half. Wow. Thank I'm you. gonna split it in half to on like this. And It's okay, I can open that. Really so fast, right? yeah, for rambutan is fast with everything. Literally. Good complaining, no? Yeah. But I'm also mastering rambutan. Catching up with daddy. No way. That's so sweet. It's really good. No way. No way. No! What happened? I'm like to remove it without anything going up, but It's okay. no. Tastes better with salt, Daddy. Little salty with sweetness. Yeah, it is. Okay, since you are complaining, I'm washing my hands. Huh? No, I'm sorry. Yeah. You can eat the other one also. Yeah, you can finish it. Daddy, Uh, come on. I'm sorry. Mommy, say sorry. I will eat. I just kidding. Oh my god, I could have got it perfectly, but it Oh my no God. skin. Then finish lang ako. You haven't started. My second one, this is, you know. Is it? The second one. I can't. Can somebody How help much me you want peel already? this? Guys, please give us some methods if you know how to peel this one properly. I need some help. Doesn't need to be perfect. You just need to put it in your mouth, Nana. Little skin. Let's get some editing done, guys. It's still almost 6 p.m. and may plano kaming mag-walking mamaya. Habang busy pa si Daddy Ram, ako ay nag-i-edit din ng video para hindi ako masyadong mahirapang mag-edit mamaya at makatulog ng maaga. Kailangan din namin mag-study ni Ryan kasi nga palapit na ang kanyang exam. Marami sa inyo ang nakapansin, guys, na hindi na nagluluto ng biryani si Daddy Ram. Actually, ang daming nangyari past couple of weeks, diba? Umalis na sila ate, then sumama ako sa Manila para mag-apply ng recognition as a Filipino citizen ni Ryan. Then sila lang ang naiwan dito sa bahay, naging busy siya, hands-on siya sa lahat ng mga gawain dito, tapos mag-aasikaso pa kay Ryan, then yung kanyang isa pang trabaho. Nung pagbalik ko, hindi na siya masyadong nagluluto. May mga order pa naman, pero very specific lang yung ina-accept niya. And sabi niya sa akin, baka tumigil daw muna siya kasi hindi niya kayang pagsabayin yung dalawang trabaho. Ang problema kasi sa pagnenegosyo, talagang halos buong oras ni Daddy Ram ay kinukuha niya ang pagluluto, ang ang pag-deliver, ganun. So, nahihirapan siyang pagsabayin. And, hinahayaan ko lang siya, guys, kung ano yung gusto niya. Siya naman yung nakakaalam kung gusto niyang bumalik sa pag-ninegosyo ulit. Then, okay. Baka sa paglipat namin sa bagong bahay, may mas malaki kusina na siyang paglulutuan ng kanyang biryani. Baka magbago ang kanyang isip at gusto na ulit niyang magnegosyo. Pero hinahayaan ko lang siya, guys, kung ano yung kanyang gusto. Alam naman niya kung ano yung priority niya. Siya naman talaga yung mas nakakaalam kung ano yung mas importante, ano yung kailangan niyang i-focus. So, ngayon, we'll see
kung ano yung magiging desisyon ni Daddy Ram. Kung tuluyan na siyang titigil or one day magninegosyo na naman siya ulit. Kasi sayang, di ba? Pero lahat naman talaga ay nakadepende lang sa kanya kasi hands-on talaga siya doon sa kanya pagninegosyo at ako'y tumutulong lang sa kanya, di ba? Are you done, Daddy? Yes, I'm done. Shall we go walking? Yeah. It seems gonna rain. Almost every night it's raining. Hopefully, today long. Yeah. Get ready, Ryan. Ito na kami, guys. Sa aming usual spot. Something like Real estate. More lights now or not? Same. Same? like, you know, you have a one-story house. Let's go. Like you have a one-story house, then you want to make it. This is another training, guys, kasi gusto nila mag-trekking. Huh? You want to do trekking, right? That's why. Yeah, Let's have some picnic also here sometimes. Look at them, Daddy, oh. So nice. Yeah. Oh, may under construction dyan. Ano kaya ang kanilang ilalagay? What are you talking? We is asking what we will discuss today. Because every day walking, we have to discuss something, AI, animals, geography, something like that. Kasi sila lagi ang magkasama. Ako yung iba, guys. Iba yung aking direction. Topic, each day one topic. Think, what do you want to talk about? Please. Trading. Interesado yan sa ano, lahat ng bagay, geography, politics, everything. Nice view here. Yeah. Hello, boys. Hello. Hello. Why didn't we see you for a while? Secret. He specifically said 500 ml and he bought 350 ml. Can I say sorry? It's okay. Sorry, guys. Inutoso nila akong bumili niyang juice. How much Juice nila, guys. How much is it? I don't know. I think 24. Oh, The 24. other one is 31. Sorry. Pwede mag-sorry? Not allowed. Study time, guys. Nakakabilib si Ryan kasi talaga kahit na Tagalog subjects, nakakasagot siya sa mga quiz nila. Oh, you have hiccups. Yeah. Drink water. Nakakasagot siya, guys. Go, drink water. Hindi ko alam kung paano talaga siya nakaka-survive sa mga Tagalog subjects. Pero talagang sa exams din, he's doing well. So proud of this boy. You will eat dinner now? Yes. Kumain na kasi ako kanina. So, yun na yung aking lunch and dinner together. Pero kumain naman ako ng breakfast. Dosa. There's still dosa, right, Daddy? Maybe Ryan wants to eat that for dinner. There's rice and dosa is there. How about the chutney? Still have, right? Tomato chutney. Tignan niyo ang quiz niya. Oh. 10 out of 10. Please excuse the nice handwriting. Nagmana sa amin ni Daddy Ram na hindi talaga maganda ang ano. Handwriting. Lahi na yan, guys. Before, when I did the 17 out of 20.
10 of 10, di ba? 17 out of 20. Aralpan pa ito, ha? Sa Filipino din, ano siya. Maganda ang kanyang scores. Dinner time nilang dalawa. Ako naman, tinatapos ko ito guys kasi sabi ni Ryan hindi daw talaga niya mahanap ang hydroponics, multi-cropping at saka containerized. Ako din, kanina pa ako naghahanap at hindi ko din siya mahanap. We're actually, I think we're on pagtatanim. Like, or like di tuwirang and tuwirang. Tuwirang is direct planting and di tuwirang is indirect planting. One time, literally, my mom said, what are the two types of like a planting like that? Then literally everybody stayed quiet. Then literally I was the only one who had it in my brain. But this is how I was like, I was tuwiran. That's how I heard it. Nahanap ko na ang hydroponics guys. Wrong spelling, wrong ito. Mali ang kanilang libro. Instead na D, naging H. So, hydroponics. Maybe the other ones are also wrong. Yeah, because I cannot find also these two. Printing error. Yeah, maybe. Maybe the D went somewhere, so other one cannot match. Their H come here, maybe H. May nakulangan sa dinner, guys. So, pinagluto ulit ni Daddy Ram. Ryan? You want the pickle? Yeah. Or tomato chutney? You wanna draw a farewell again, yeah? Okay? That's pretty good. See, no, see, I'll tell you. From this candle to this candle, third candle, right? There is a little one. But here, see, this one already drawn here. There is one and one more here, see here. And that to this candle. Too young for trading, Ryan. He's learning already. And see, this farewell, how the price coming to in farewell, keep and fade. Well, how about this one? This one to below one. Yeah, this one. Like, how did it go down, drop? This one also you can draw.